Good morning, accountants and managers. Sa video naman na to, pag-aaralan natin yung pangalawang financial statement na gagawin natin. At ito yung statement of changes in equity. Okay, so from the term itself, so yung financial statement na to, it reports yung pagbabago ng amount ng owner's equity. Okay? So as we all know naman, pag sinabi nating owner's equity, ito yung claims o ito yung total investment ng owner ng business sa business niya. Okay? Kumbaga ito yung part niya sa total assets ng business. Okay? 'Di ba yung assets funded siya either by the creditors or inutang natin or ininvest mismo ng may-ari. Okay, sa statement of changes in equity, dito makikita kung magkano ba yung ininvest na may-ari dun sa total assets ng business. Okay? Kung magkano pa yung part niya sa business. Parang ganon sa madaling salita. Okay? So, sa flow ng discussion natin, una muna, i-define muna natin yung definition niya na medyo dinefine ko na rin kanina. Pangalawa, yung mga terms. Pangatlo, papakitaan kita ng mga format para iyon yung pwede mong gayahin. And then yung number 4, yung sample problem natin. Kung ano daw? Kung paano natin siya ipe-prepare. Okay? So, simulan na natin. Ayan. So, sabi dito, statement of changes in equity summarizes the changes that occurred in owner's equity. Okay? Naalala mo nung nagsagot tayo ng expanded accounting equation? Ay, buti pa siya naaalala niya. Okay? Di ba yung owner's equity, meron siyang 4 na components para makuha natin kung magkano talaga siya. At yung 4 na components na yun ay yung investment, income, withdrawal, at saka expenses. Okay? So, yun yung nakaka-apekto dun sa owner's equity. So, dito, sa report na to, makikita yun, yung flow nung pagbabago nung equity ng business. Okay? So para matandaan mo kung paano kino-compute yung ending capital balance, ito siya. So ending capital balance is equal to beginning capital plus investments plus profit. Okay? So ayan, plus profit or minus yung losses. So dagdag natin. Pero kasi kapag may profit na siya, wala siyang loss. Kapag may loss naman siya, wala siyang profit. So mamaya makikita niyo yun sa format. Kasi parehas kong ibinigay yung example ng paano ba kapag profit yung business, paano siya makikita. Or kapag loss yung business. So makikita niyo siya doon. Okay? So tandaan mo yan. So highlight natin para ma-take note mo siya. Okay? So, tignan lang natin yung mga components ng statement of changes in equity. So, 4 lang naman siya. So, una muna yung beginning capital balance. So, ito yung initial investment ng may-ari kung nagsimula pa lang yung business. Okay? Halimbawa, starting pa lang, itatayo pa lang siya. Kung magkano yung binigay na investment ng may-ari, yun yun. Okay? So, di ba sa mga problem, laging iyon yung una. The owner invested certain amount to ganyan-ganyan to start his or her own business. Parang ganon. Okay? So kung magkano yun yung beginning capital balance niya. Okay? So pwede rin namang kapag existing yung business at meron siyang sinundan na accounting period, yung beginning capital balance niya ay kung magkano yung natirang balanse ng capital nung nakaraang buwan or nakaraang taon. Okay, yung sinundan niyang accounting period. Halimbawa, ngayon ang ginagawa natin for July. Okay? So yung beginning capital balance natin ay yung ending capital balance nung June. Okay? So pwede rin yung ganun kapag existing yung business sa operation. So next naman natin yung additional investments. So within that period, accounting period, kapag nagdagdag ng investment yung may-ari, lalagay natin siya as additional investments. Halimbawa, June 1, nagsimula yung business. Tapos June 15, nagdagdag siya. Additional investments na yon. Okay?
Next naman natin na component ay yung profit or loss. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dapat gawin nyo muna yung statement of comprehensive income dahil hindi nyo magagawa ito kapag wala yon. Dahil yung mag-generate natin or mako-compute natin na profit or loss, ilalagay natin siya dito. Okay? So kapag profit, i-add mo siya. Kapag loss naman, ima-minus. So mamaya makikita mo naman yon. Next naman natin ay yung withdrawals or yung drawings. So ito naman yung withdrawals or yung pagkumuha yung may-ari ng cash para sa personal niyang gastos. Okay? So ayan yung mga components niya. So konti lang naman siya unlike dun sa statement of comprehensive income, di ba? So tignan natin yung format, no? So ito yung format niya. So medyo ilalakihan ko siya. Dalawa siya, no? Kasi ipapakita ko yung format kapag loss or yung kapag profit. So lalakihan ko siya para makita mo naman siya. So ito yung kapag profit yung business. So ganyan lang siya, tandaan mo lang din siya. Pwede mo na siyang i-screenshot ngayon, tapos gayahin mo lang yung format niya. Pero syempre, hindi naman to standard format, no? Ano lang to, suggested format. Kasi sa ibang books may makikita ka kung paano nila pine-present. So syempre, pwede rin naman yun. Okay, ang importante lang naman dito ay yung tama yung mga amounts. Okay, so syempre sa mga businesses na pwede kayong ma-employ or dun sa existing na sarili nyong business, pwede kayong magkaroon ng sariling format nito. Okay? So makikita natin una muna dito yung heading. So makikita niyo yung pangalan ng company. Yan. Tapos yung pangalan ng financial statement, statement of changes in equity naman ngayon. Tapos ganun din siya for the month ended. Ayan, June 30, 2018. So makikita mo dito yung, ito na tayo sa mga components. Una muna yung beginning capital balance. So makisig equity. Nakalagay yung date kasi iyan yung balance niya nung nung June 1, 2018. So 100,000 lalagay mo lang siya. Mamaya meron tayo sample problem, no? Dito muna tayo sa format. Tapos i-add mo yung mga dapat i-add. So yung additional investments kung meron, tapos yung ito nga profit nga siya. So ayan. So tinotal muna ito 30 plus 15. Ay, dapat may nakalagay dito 45,000. Ayan. Tapos i-add mo siyang dalawa, total niya 145,000. Ayan. Ile-less mo yung withdrawals. Ayan, 3,500. Tapos, ayan, ending capital balance na siya. Lagay mo lang, makisig equity, tapos yung date, yung last day of the period. Ayan, June 30, 2018. So, wag kakalimutan yung peso sign at double rule. Ayan. Yan kapag ka-profit. Kapag loss naman siya, syempre hindi mo makikita yung profit. Ang makikita mo loss. Ayan. Ganon din yung heading. Same lang din yung sa beginning capital balance. Ganyan. I-add mo yung additional investments. Ayan, 40,000. Ibang problem naman to, no? Ayan. Tapos, ay, gumalaw. Tapos, leles mo yung withdrawals, tapos yung loss din, leles mo na siya. So, pinag-add mo na itong dalawang ibabawas, 8,000. So, 140 minus 8, yung ending capital balance ay 132,000. So, ganyan kapag net loss yung business. Na. So, yung loss na to at saka yung profit kanina sa taas, makikita nyo yon doon sa Statement of Comprehensive Income. Okay? So, ganyan yung format niya, no? So, screenshot mo na lang siya. So, gawa na tayo problem solving. So, nandun pa rin tayo sa, ayan. So, yung reference pa rin natin dito, yung adjusted trial balance natin. So, lagi yung sinundang accounting step yung reference natin. Kaya dapat tama yon. So, ang gagawin natin, ayan. Heading muna tayo. So, copy-paste na lang ako. No? Tapos, yung pangalan ng financial statement. Ayan. Statement of changes in equity for the year ended May 31, 2020. So, sundan lang natin yung format, no? So, Bacalso Capital.
So dahil ito ay for the year ended, yung sinimulang period niya ay June 1, 2019. Okay? So dito sa adjusted trial balance, ayan lang siya. Ito lang yung titingnan natin. Di ba ito nagamit na natin kanina yung sa revenue pababa? Dito naman, yan, pataas tayo kumbaga. So magkano? 1,120,000. Tapos, i-add natin yung additional investment. So lalagay ko na rin siya dito, no? Kahit wala naman. Tapos, net income. So just in case lang meron, no? Pero lagyan ko na rin ng 0. Yan, para lang makita nyo na yan siya. Pero pwede namang wala na kapag ka 0. Pero lagay ko na rin na. Yan. Hindi ko naman kayo maminusan kapag ka nilagay. Tapos net income. So titingnan natin yung statement of comprehensive income natin. So yan, 1,150,000. So di ba? 1,150,000 pesos. Okay, so ito total natin yan. So, di ba? Tinotal pa yung 1,150,000 saka 0. Grabe. Grabe ka. O, ayan. Tapos i-add na natin tong beginning capital at saka yung net income. In Excel ko na, ay, finormula ko na lang. No? Tapos, ile-less natin yung withdrawals. Sa una talaga, sasaulin mo yung format ng financial statement. Pero dahil pa ulit-ulit mo naman siyang gagawin, masasaulan mo na rin siya. 700,000. Ayan no. Tapos i-minus na natin siya. Diba? Pero ito, yung date niya dapat May 31, 2020. 2020. Yan kasi yung end of the year. So, i-minus natin yung total nito kanina. Saka itong 700,000. So, yan. So, yung ending capital balance natin sa pagtatapos ng taon ay 1,570,000 pesos. Okay? So, di ba na nagsimula yung taon, 1,120,000 lang. So, ngayon, tumaas. 1,570,000. Okay? So, huwag kakalimutan yung peso sign sa simula ng bawat amount. So, lagyan mo lang siya. So, ganun din sa total. Huwag kakalimutan. Ayan. So, lagyan natin. And tapos, igandahan mo lang yung presentation. So, dapat malinis at walang bura. Okay? So, ayan na siya. So, yung amount na to na ending capital balance, gagamitin natin sa pag-prepare natin ng statement of financial position. Okay? So, ganyan lang sa paggawa ng statement of changes in equity. Okay? So, kung meron kang tanong, lagay mo lang dyan sa ating comment section para masagot natin siya. Okay? So, see you sa next video natin. Magpe-prepare naman tayo ng statement of financial position. Goodbye, accountants and managers.